Mga kababayan, dito tayo kay Kiko Barsaga. Etong kay Kiko Barsaga, mga kababayan, eto na. Ano ba yung kay Kiko, Kent? Nako, eto na nga, mga kababayan. Si Kiko Barsaga, mga kababayan, kung naalala ninyo, sa February pa siya makabalik. Galing sa pagkasuspindi ng 60 days. No, hindi, 90 days ba or 60 days? Correct me if I'm wrong mga kababayan. 90 days or 60 days? 2/3 votes para maalis sa Congress. Shout out po, Double B. Ayan. So, ibig sabihin, mga kababayan, si Kiko Barsaga, no, meron na naman panibagong suspension. Kaka-suspend niya lang, mga kababayan, galing sa suspension. Masususpend na naman. At pag-uusapan dito, mga kababayan, ngayong February 3. Ito po pakinggan natin. Naku po, ito na mga kababayan. February 3, ang pag-uusap dito sa suspension ni Kiko Barsaga. Saan na ba yun? Ito, mga kababayan. Sa Abante News Online. Ayan Abante News Online. Kiko Barsaga yan. Ma'am Adora, hello po. 60 days. Ayan, Ma'am Maria Glenda Kamalig. Ayan, 60 days. Tatalakayin ng House Committee on Ethics and Privilege sa Pebrero 3 ang panawagan na muling suspindihin si Dasmariñas. Representative Francisco Kiko Barsaga kaugnay ng kanyang mga Facebook post. Ayan na nga, mga kababayan. Di pangatlo na yung suspension. Actually, mga kababayan, ang pagkakaalam ko, ganito po yan. Unang suspension, warning yan. Pangalawa, critical moment na yon. Pangatlo, matatanggal na siya. Kasi mga kababayan, sabi nga ng mga kapwa niya kongresista, si Kiko hindi nagbago. Walang pagbabago. Dapat ganyan, winarningan ka na, sinuspend ka na kasi nga may mali sa'yo, dapat magbago ka. Pero wala, mga kababayan, no? Malala, mas lalong lumala. So, ibig sabihin, kung nasuspend siya nung una, pangalawang suspension, critical, critical stage. So, pangatlo, alam ko matatanggal na siya 'Di ba? Ganun, 'di ba mga kababayan, ganyan naman talaga sa Ethics Committee. Kasi kung unang suspension mo, 'di ba, ay nasuspend ka na, pangalawa, pangatlo, alam ko matatanggal ka na. Aalisin na siya. Ito po mga kababayan. Ayan po sa Abante News Online. Panawagan na muling suspindihin si Kiko Barsaga sa salang sa Pebrero 3. Ito po mga kababayan, tatalakayin ng House Committee on Ethics and Privilege sa Pebrero 3 ang panawagan na muling suspindihin si Dasmariñas Congressman Kiko Barsaga kaugnay ng kanyang mga Facebook post. Sinabi ni Chairperson ng Committee ng Four-Piece Party List, GC Abalos, na personal na ipinadala at natanggap ng opisina ni Barsaga ang notice para sa isagawang pagdinig noong Huwebes. We expect his attendance and full cooperation, sabi ni Abalos. We will proceed strictly by the rules and ensure due process for Representative Barsaga. Nauna nang sinabi ni Barsaga sa isang Facebook post ng kanyang dididmahin ang pagpatawag sa kanya ng Ethics Committee. So ganun pala mga kababayan, no? Imbis na ipatawag siya para sa hearing sa Ethics Committee kung ano ang desisyon, kung papabalikin pa ba siya o hindi pala sumipot. So ngayon, another suspension na naman. Nako po, pangatlo nito, matanggal ka talaga. So nauna nang sinabi ni Barsaga sa isang Facebook post na kanyang dididmahin ang pagpapatawag sa kanya ng Ethics Committee. Expel me if they want. Ay nako, yun naman pala, nagtapang. Tanggalin daw siya kung gusto. Expel me if they want. But the Philippine Congress has done nothing but destroy the lives of the Filipino people. Nako, yan pala ang sabi ni Kiko. Sa privilege speech sa sesyon noong Enero 27, kinundina ni Manila Representative Rolando Valeriano si Barsaga kaugnay ng post nito na sinuhula ng business tycoon Enrique Razon ang mga miyembro ng National Unity Party o NUP upang suportahan ang Speaker
leadership ni Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez noong 2025. Nasundan ito ng paghahain ng motion ni Deputy Majority Leader at One Rider Party List Rog Gutierrez upang i-authorize ang Ethics Committee na talakayin ang apela ni Valeriano na muling parusahan si Barsaga. Noong December 1 ay sinuspindi ng Kamara si Barsaga dahil disorderly conduct bunsod ng online post nito. Nako mga kababayan, kaya naman pala pinatawag na para mapabalik kasi nga kapag siyempre pupulungin siya dun sa ethics committee, a-advisean siya, huwag mo na tong gawin ulit ha, magbago ka na, hindi ka na bata Kiko, malaki ka na. Pero anong sagot? Expel me FD1. Nako po, but the Philippine Congress has done nothing but destroy the lives of the Filipino people. Ayan, pangalawang suspension. Pangatlo dito, tanggal pagka-kongresista. Yan ang sinabi ko sa inyo. Ang tatapang nyo kasi. Akala nyo kasi, di ba? Nawawala ba ako? Hindi po, Sir Kois Jemri, nandito pa rin ako. Di ba? Nanako Friday. Ayan, pawait po. Ano bang ipawait mo? Nanako Friday. Ano ba yan? Oo, 1 to 2 chance. Bakit 3 pa? Bakit 3 pa more? Walang maturity. Feeling untouchable. Diba? Ayan naman pala mga kababayan. Hinamon pa. Hinamon pa. Ayan. Imbis na ipatawag kasi nga advisean, ayusin yung ugali niya kasi medyo nadadamay yung kanilang organisasyon, nadadamay ang samahan ng Congress. Dahil sa ginawa niyang kumbaga parang walang disiplina, 'di ba? Abay naghamon pa, tanggalin niyo ako kung gusto niyo. Pero ang wala naman kayong ibang ginawa kundi sirain ang buhay ng Pilipino, 'di ba? Ayan. Mas lalong nadiin. Harapin pa ni Kiko ang kaso niya. Actually, Levicon na evicted. Hindi siya pinatawad ni 'di ba? Ni Enrique Razon. Di ba nag-sorry siya, tapos yung sorry niya parang wala lang naman, parang alam mo yung habang nagte-text ka sa jowa mo yung to Billionario Enrique Razon, sorry. Parang ganun lang, di ba? Enrique Razon, Billionario Sir Enrique Razon, sorry. And hindi ko naman sinasadya yung sinasabi ko. Wala naman akong intensyon na siraan ka. Parang ganun lang. Parang nag-sorry ka pero iba ang nasa isip mo. Alam mo yung physically present, mentally absent. Parang ganun. Di ba? Ayan kasi, mga feeling untouchable kasi kayo. Ang akala ninyo, mga anak kayo ng presidente. Ang akala nyo na hindi kayo madapuan ng lamok at langaw tapos pag tinanong kayo ngayon, mag-iiyak-iyak kayo. Bubula-bula yung bunganga nyo sa kakasalita. Di ba? Mga feeling untouchable. Nako, anong nangyari? Di ba? Ayan na. Sige. Sige, mag-ano pa kayo. Tignan natin mga kababayan kung ano na naman. Tignan natin itong post ni Kiko Barsaga. Kung baka meron na naman siyang tirada, mga kababayan. Sige na, tignan nga natin to. 1.2 million followers daw Ito ba siya, mga kababayan, yung post ni Kiko? Sige nga, tignan natin. My new airsoft game site. Putang ina, kita nyo yan, Pagbungad pa lang, laro. Kongresista ka, tapos mag-post ka, laro. Ito pa. Congressman speech. Ito, may speech si Kiko Barsaga. Ito pa. During President Duterte time, we received billions in infrastructure, military, and medical aid from China. Now we face diplomatic protests that may permanently sever our ties. A failure in our nation foreign policy. Alam niyo, sa totoo lang, sagutin ko tong post ni Kiko Ganito yan, Kiko. Actually, magkasing edad lang tayo. Sabi niya, sa panahon ni Duterte, nakatanggap tayo ng billions of infrastructure project, military, and medical aid galing sa China. Tanong ko, Kiko, yun bang tinanggap ni Digong, hindi ba utang yun? Sir Kois Jemre, opo, siguro po. 'Di ba? Yun bang sinabi mong tinanggap natin nung panahon na si Digong ang presidente na bilyon mula sa China at military medical aid, hindi ba utang yun? Kasi kung libre yon at hindi utang,
Matanong ko lang po, saan po dinala? Kasi pagkakaalam ko, kung libre mula sa China, edi sana walang issue sa Parmali. Diba? Alam nyo, kung ikaw bubong DDS, sasabihin mo, oo nga, grabe nga, nung kay Tatay Digong, nung presidente siya, grabe ang binigay ng China. So ngayon, tignan mo, nakikipag-away tayo sa mga Chinese, mga Chinese diplomat, samantalang ang laki ng ibinigay nila. Ha? Binigay ba o pinautang? Kasi nagtatanong po ako, bigay po ba o utang? Ang pagkakaalam ko na bigay lang ng China, ay actually yung tulay nga dyan sa Bukana, sa Davao, utang yan eh. Utang yan, hindi yan bigay. Tandaan niyo ha, yung tulay sa Bukana, sa Davao City, na kinakating of ribbons ni PBBM, na galit ang mga DDS, hindi po bigay yan. Utang yan. Utang. Baka ang sabi niyo, donate ng China yan, libre. Hindi yan libre. Utang yan. Aba, huwag niyo pinagluluko yung sarili ninyo, hindi libre yan. Baka akala ninyo. Basahin ko lang ha, kasi pinost ni Kiko to. Sige, hanapin natin. PBBM, speech, Bukana, Bridge. Dito, makita natin to ha, mga kababayan. Ito ha. Andito ngayon tayo sa Bukana Bridge. Ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. Nagsimula ito ng 2023, early 2023. I'm sorry, late 2023 kasi mga approval. At ngayon ay tapos na. Kaya't natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya napakabilis. Andito ngayon tayo sa utang yan ha. Ito noong July ng 2022. Nagsimula ito ng 2023. This is one of the four major projects that our legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. Andito ngayon tayo sa Bukana Bridge na kakatapos. It is a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around Davao City. At ito'y sinasabi, ang estimate natin na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa. Lalong-lalo na ay ngayon na magpapasok tayo, alam naman natin nangyayari sa traffic. Kaya ito ay magagamit. We will open the bridge on the 15th, December 15, gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. So tuloy, tapos na lahat ito all the way. Kaya ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. Nagsimula ito ng 2023, early 2023. I'm sorry, late 2023 kasi mga kababayan ha, Bukana Bridge na kakatapos. It is a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa. Mga kababayan, ang alam ko utang ang Bukana Bridge, no? Tumulong lang ang Chinese contractor, pero hindi yan free. Ayan na, basahin ko mga kababayan. Pagkakaalam ko utang yan eh. Si PBBM mismo nagsabi niyan, utang. Ito po. Davao City Bukana Bridge, utang or donation ng China? Ito po, mga kababayan. Ang Bukana Bridge project sa Davao City ay isang donasyon o grant mula sa gobyerno ng China, hindi utang. Ito ay bahagi ng China Aid Program na nagkakahalaga ng humigit kumulang 3.126 billion or 60 million para sa 4 na lane, so 1,340 meters na tulay na nag-uugnay sa Bukana at Matina. Narito ang mahalagang impormasyon. Donasyon, grant, ang pundong ibinigay ng libre. O libre ha, binigay. O ibig sabihin hindi kailangang bayaran o utangin ng gobyerno ng Pilipinas. Ha? Tandaan ninyo, nakalagay. O, proyektong ito ay bahagi ng Davao Coastal Road Master Plan upang mapabuti ang daloy ng traffic at koneksyon sa lungsod. Implementation, ang kasunduan ay nilagdaan noong panahong Administrasyong Duterte ng 2020 to 2022. Ang proyekto ay naglalayong tapusin at operasyon
matatapos ng 2025. Ang pondo ay direktang inilaan ng China sa mga kontraktor para sa proyekto. Oh, so, ang nagbitbit ng pondo from Chinese contractor. Yung may hawak. So, walang hinawakan si PBBM dyan. Mga kababayan. Ang pondo, mga kababayan, ang pondo hawak ng mga kontraktor. Walang binigay sa government. Hindi nila binigay ang pera, diniritsyong gawa, diniritsyong tulay. So ngayon mga kababayan, sa madaling salita, bumunot pa rin ang gobyerno dyan kasi nga, yung mga gamit na iba dyan, galing sa Pilipinas, hindi sa China. Ang mga kontraktor lang at yung ibang equipment na mabilis, katulad sa paggawa ng Macau Bridge to Hong Kong. 'Di ba? Pero mga kababayan, hindi po pera, yung pera na galing sa China, hindi nila binigay sa Philippines yan. Kumbaga, sila mismo ang bumili ng mga materyales. So mga kababayan, yung mga ginastos dyan, yung mga ginastos dyan, mga kababayan, ay humugot pa rin si PBBM. So ibig sabihin, may utang pa rin ang Pilipinas para pa gasto sa ibang equipment. Kasi yung ibang pera dyan na 60 million, ay hawak lang ng China. Binagsak lang nila dyan. Ang tanong, ano po bang kapalit? Diba? Kasi napakahirap Nakakapagtaka. Sa dinami-daming bansa, bakit Philippines? Pagkakaalam ko mga kababayan, ito po yan, 3.2 billion, no? Na pera. Pero hindi po nakukuha yan ng Philippine government. Ginawa po yan diretso, mga kababayan, ginawa po yan diretso ng China. Walang kinuha, maskin, piso ang Pilipinas dyan. Sila ang may gawa, sila ang gumawa, at higit sa lahat, gumastos pa rin si PBBM. So may utang pa rin. Diba? Kasi sa totoo lang mga kababayan, isa lang ang ano dyan bakit nagbigay ang China? Anong kapalit? Kasi kasunduan daw yan ni Digong noon pa Diba? Kent, baka death threat yan. Ang laki, billions. Diba? 3.2. Yan ang tanong ngayon. Donation ng China. Pero sila ang gumasto, sila ang gumawa. So yung ibang mga equipment, ginastusan pa rin ng gobyerno galing sa pera ng bayan. So yung pera na yon saan galing? Sa utang pa rin. Pagbabayaran pa rin natin, 'di ba? Ang gastos niyan. Sana maraming katulad mo, Sir Kent, sa Senado para maraming masupalpal na ganit. Actually, Sir Kendry, wala akong balak pumasok sa politics. Yan lang ang aking reaksyon ngayon, mga kababayan, dyan patungkol. Donate daw ng China. Sila ang contractor, sila ang bumili, sila ang gumawa. 'Di ba? Tapos, anong kapalit? Sabihin ninyo, donation yan hindi utang. Pero para sa akin, utang yan. Sa madaling salita, utang na loob. Di ba? So bakit ka gagawaan ng tulay sa Davao, kadami-dami mga lugar sa Maynila, sa Visayas? Anong collateral? Ikaw, tanungin kita. Nasa comment section ngayon, bigyan kita ng motor. Libre. Anong rason? Diba? Anong rason? Bakit kita bibigyan ng motor? Diba? Yan yun, mga kababayan. Kasi, ang sasabihin lang naman ng China yan, mga wala kayong utang na loob. Wala kayong mga kaluluwa. Ginawaan namin kayo ng tulay. Ginastusan namin ng bilyon-bilyon yung lugar ninyo. Tapos ito yung ibabalik ninyo sa amin. Tapos sasabihin ng China yan, babawiin namin yung ginastos na yan. Kapalit ang minerales.
kapalit ang gas exploration. Patay ka dyan. Kaya nga mahirap yan mga kababayan eh. Kaya din siguro ayaw pirmahan ni Digong yan eh. Kasi may kapalit. Diba? Ay nako, mga kababayan.